Dahil sa Bagyong Ada, nadagdagan pa ang mga inilikas sa Ginobatan, Albay kasunod ng inisyong lahar advisory ng FIVOX sa paligid ng Bulkang Mayon. Pinagmomonitor din ang mga bayan ng Daraga, Kamalig, Santo Domingo at lungsod ng Legazpi. Nakatutok doon live si Ian Cruz. Ian. Vicky, nakaranas na nga tayo ng mga pag-ulan dito sa Albay habang papalapit ang Bagyong Ada. Patuloy naman ang maigting na monitoring ng mga lokal na pamahalaan, lalo na nga doon sa mga lugar na posibleng daanan ng pagragasa ng lahar. Sinamantala ng mga taga-munisipyo at mga volunteer ang mahinang ulan kaninang umaga para ilikas ang mga tagbarangay Tandadora sa Ginobatan, Albay. Isa sa lumikas sina Aling Maria ng pag-alala sa epekto ng Bulkang Mayon na dagdagan pa ng Bagyong Ada. Ngayong araw kasi, naglabas ng lahar advisory ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVOX dahil nga sa bagyo. Lumilikas kami dahil sa kung halimbawa magkaroon ng lahar na makapunta sa may bahay namin, kawawa naman kami kung matabunan. Inilikas ang mga residente dahil posible ring ma-isolate ang kanilang lugar kapag rumagasa ang lahar. Kakaroon po ng lahar. Sige-sige po ang ulan kapag walang humpay. Yun po kasi yung lahar po is may kasamang malalaking bato and yung mga volcanic materials po na galing sa Mount Mayon. Yes po. Sa Upper Binagsakan Evacuation Center kung saan sila dinala, nakilala ko ang 72 anyos sa si Lola Carmelita. Nagpa-check up siya sa clinic ng center matapos tumaas ang presyon. Bigla kaya ang paglikas namin hindi naman dati sabi hindi kami mag-evacuate. Ngayon bigla, umaga pa lang sinabi na, siyempre naghahanda ako ng mga dadali ko dito. Kaya biglang sumakit ang ulo ko. Mahigit 2,600 naman ang lumikas mula sa barangay Maninila at Masarawag. Pag bumuhos na talaga yung flood, ma-isolate din po sila. So yun din ang worry natin kasi syempre baka makulong sila dun sa barangay nila. And dati naman talaga, kumbaga priority talaga tong Tandadora and Maninila sa mga barangay na nililikas natin. Iniiwasan nilang maulit ang sinapit ng marami dahil sa bagyong Reming noong 2006 nang maraming mamatay nang manatili sa mga bahay na nagulungan ng malalaking bato. Batay sa lahar advisory ng FIVOX, dahil sa inaasahang heavy to intense sa pag-ulan, ay mataas ang tsansang umagos ang lahar o mga buhangin mula sa bulkan at maputik na pag-agos. Bukod sa Ginobatan, inabisuhan na rin ang mga bayan ng Daraga, Kamalig, Santo Domingo, pati Legazpi City na mag-monitor ng ulan at maglikas, lalo't posible ang lahar sa mga lugar na kulay dark brown sa lahar map na ito. Hanggang kaninang hapon ay nasa 26 mm pa lang ang namomonitor na pinakamalakas na ulan. 300 mm na ulan sa loob ng 24 oras daw ang nagdulot ng huling lahar sa Ginobatan. Dilan tayo dun sa nakikita naman yun din sa mga river systems. Ang ating instruction sa ating mga barangay tsaka municipes, tingnan nila maigi yung situations kung anong nangyayari doon. Vicky, patuloy na hinihintay ng APSIMO ang mga ulat mula nga doon sa mga LGU na kasama sa lahar advisory ng FIVOX kung ilan ba ang mga lumikas na residente at kumusta yung kanilang mga lugar sa gitna nga ng inaasahang mga pag-ulan. Yan ang latest mula rito sa Albay. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Naniniwala si Congressman Leandro Leviste na ang hawak niyang Cabral Files ang dahilan kung bakit ginagawan siya ng issue kaugnay sa kanyang mga kumpanya. Nilinaw din niya ang mga alegasyon kaugnay ng prangkisa ng solar power. Nakatutok si Rafi Tima. Pagsiwalat ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, may mga tangkaraw na patahimikin siya para pigilan siyang ilabas ang tinuguriang Cabral Files. Laman umano nito ang listahan ng insertion sa DPWH budget ng ilang mambabatas at membro ng gabinete. Ito po ang mga prinsipyo kung bakit kahit na maraming mga nakikiusap sa aking ina na tumahimik ako, hindi po ako tumatahimik. Bakit po emosyonal sa inyo itong isyong ito? Honestly sir, nalulungkot ako na
Sa halip na imbestigahan natin ang mga tunay na issue sa DPWH, nililihis ang usapan ng ibang mga taong dapat nag-iimbestiga ng korupsyon. Kahit daw ang kanyang seguridad, nalalagay na sa alanganin. Sa totoo lang po sir, pati po ang aking seguridad ay sinasabi sa akin na in danger. At kung ilalabas ko daw ang files, baka may lalong masamang mangyari sa akin. Pero ang sisiguraduhin ko po ay kahit may mangyari sa akin, lalabas ang mga files na ito. So ang sinasabi po ninyo may mechanism na kapag may nangyari sa inyo, yung hawak po ninyo ay maisa sa publiko? Opo, ang files po ay nasa mga USB at lalabas po lahat ng mga files kung may mangyari po sa akin. Dagdag niya, hindi lang daw ang Cabral Files ang hawak niya. At ang pwede ko pong dagdagan sa inyong show for the first time ay ang Cabral Files o ang mga nabanggit ko ng mga files na hawak ko ay maliit na porsyento lamang ng kabuuan ng files na hawak ko. Pero kahit ano pong gagawin nila sa aking mga issue, hindi po nila ako mapapatahimik. Ayon kay Leviste, ang hawak ng Cabral Files din ang dahilan kung bakit ginagawan umano siya ng kwento tungkol sa kanyang mga kumpanya para malihis ang issue. I believe ang bagong issue na ibinabato sa akin ay dahil humahanap nga po ng mga issues para tumahimik po ako tungkol sa korupsyon sa DPWH. Noong September pa sinasabihan ako, nagagawan ako ng mga kaso, kung magsasalita ako tungkol sa mga files na hawak ko, ay sa kadahilanan nga na takot ang ibang mga tao na lumabas ang katotohanan tungkol sa paggamit ng pondo ng bayan. Kamakailan, pinagmumulta ang kumpanya ni Leviste na Solar Philippines ng 24 billion pesos dahil hindi nito natupad ang mga commitment ito sa mga kontrata sa Department of Energy. Inirefer na rin ng DOE ang usapin sa Office of the Solicitor General at Department of Justice para sa posibleng aksyong legal. Ayon din kay Ombudsman Crispin Rimulya, iniimbestigahan ang pagbebenta ni Leviste ng prangkisa ng kanyang kumpanya sa negosyanteng si Manny Pangilinan nang hindi naaprubahan ng Kongreso. Sa aming panayam, nilinaw ni Leviste ang issue. Una, ang kumpanyang binenta niya ay ang SP New Energy Corporation o SPNEC at ito raw ang pinatawa ng multa ng DOE. Para malinaw po, iba-iba po kasi yung mga kumpanya na pinag-uusapan at doon din po nakikita na naghahanap lang ng kung ano-anong masabi ang ibang mga kritiko. Yung Solar Philippines po ay mother company, tapos ako po yung controlling shareholder sa Solar Philippines Power Project Holdings. Pero yung itinutukoy ko, yung nabanggit na kumpanya na may malaking multa ay yung binenta ko. Hindi na po ako ang nagpapatakbo ng kumpanyang may multa na nababanggit sa media. Kaya kung may mga aligasyon, tunay na hindi ko pong ipaliwanag ang buong aligasyon dahil hindi ko po natatanggap ang mga sulat kasi hindi po ako ang nagpapatakbo ng kumpanyang binenta ko na. Iba-iba nga po kasi ang mga kumpanyang itinutukoy. Ang Solar Philippines yung mother company at may shares pa siya na minority sa SP New Energy Corporation based sa Nueva Ecija. Ipinaliwanag din niya ang tungkol sa umano'y hindi na-deliver na commitment sa kontrata. Sana po lilinawin din natin na hindi totoo ang sinabi na wala akong na-deliver, 2% lang sa target ang na-deliver ko dahil yung kumpanyang binenta ko ay nagdala ng pinakamalaking foreign investment sa buong Pilipinas sa taong 2025. At sa ngayon po ay nag-employ nga ng mahigit 10,000 ng ating mga kababayan sa Nueva Ecija. Nabanggit nga po ninyo, wala na kayo sa day-to-day operation ng mga kumpanyang ito. Pero nakaugnay pa rin po kasi yung pangalan nyo. May ginawa ba kayong hakbang sa mga kumpanya nyo para tugunan yung mga natuklasan ng DOE at matiyak yung pagsunod sa mga regulasyon? Iba po kasi sir yung shareholder at officer. Ako po ay hindi na management ng kumpanya. Ako po ay may shares pa pero hindi na po management ng itinutukoy na kumpanya na may malaking nabanggit na multa. Tungkol naman sa sinasabing binentang prangkisa, nilinaw ni Leviste na walang prangkisa ang kumpanyang SPNEC na binenta niya. Ang may prangkisa ang isa pa niyang kumpanyang Solar para sa Bayan na tumigil na raw ng operasyon. Pagkatapos ng 2 taon ng walang operasyon, ang prangkisa po ay ipso facto revoked. At meron din pong batas na ipinasa sa 2022 na nagsasabi na wala ng bisa o wala ng saysay ang prangkisa ng kumpanyang ito. Nagpasalamat din si Leviste sa imbitasyon ng Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson para dumalo siya sa pagdinig sa Lunes. Tinanong namin siya sa isang bagay na sinabi ni Lacson. Ano po masasabi niyo sa sinabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa umiiyak daw kayo sa inyong ina? May payo ba sa inyo yung inyong ina? Actually, baka yung ina ko po yung umiyak, hindi po ako.
dahil palagi niya po akong pinapayuhan na hindi ko naman kailangan magsalita tungkol sa mga issues ng DPWH. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Nakadepende sa natitirang trabaho ang kapalaran ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon po yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Lahat naman daw ng dapat imbestigahan ay naimbestigahan na at kaunti na lang ang dapat tapusin ng komisyon. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa pagsisimula ng taong 2026, si retired Justice Andres Reyes na lang ang natira sa dapat ay 3 miyembro ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Magkasunod kasi nagbitiw ang 2 sa 3 bumubuo sa komisyon, sina dating Public Works Secretary Babe Singson at executive ng SGV na si Rosana Fajardo. Kanina na itanong sa kauna-unahang pagkakataon ng Pangulo, ano na ba ang magiging kapalaran ng ICI? Well, it depends on how much work they still have left. Kung matapos na yung trabaho nila, we will see what they can do next. But they really are coming towards to the end. Lahat ng kailangan imbestigahan na nila. Maybe there are 1 or 2 other loose ends that they have to clear up. Ang kasunod na tanong, Do you intend to reappoint new commissioners? We haven't really decided on that yet. Depends again, it all depends on the work that ICI still has in front of it. Pag kailangan pa, then we will. But if the work is done, kung naibigay na lahat ng information sa DOJ at saka sa Ombudsman, then the focus now of the investigation will go to the DOJ and the Ombudsman. pero paano magpapatuloy sa trabahong ICI kung hindi raw makabuo ng quorum? Sa isang pahayag, sinabi ng ICI na bilang isang collegial body, ito raw ay dapat binubuo ng isang chairman at 2 miyembro. At dahil sa pagbibitiw na Singson at Fajardo, ay hindi makakapagpatuloy sa trabahong komisyon hanggat walang quorum. Sabi ng Pangulo, lahat daw ng dapat imbestigahan ay naimbestigahan na ng komisyon at konting loose ends na lang anya ang dapat tapusin. Sa ngayon ay mga kontraktor at mga kawani ng DPWH ang nakakasuhan. Sinasabi ng Ombudsman na pasunod ng malalaking isda tulad ng mga dati at kasalukuyang mga mambabatas. Samantala, si Justice Undersecretary Jose Cadiz na naunang sinabi ng Malacanang na nagbitiw na ay nagbalik trabaho noong January 5 ayon kay DOJ spokesperson Polo Martinez at nananatiling Undersecretary for Immigration and Special Concerns Cluster. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Ngayong tiyak ng state witness ang 4 na personalidad kaugnay ng isang proyekto sa Pandi, Bulacan, binalikan natin ang ilang dati nilang pahayag na posibleng makatulong sa pagbuo ng mga kaso laban sa mga sangkot sa flood control scandal. Narito po ang pagtutok ni Mark Salazar. Para pa lang sa mga alam nila sa mga flood control project sa Pandi, Bulacan, ang pagkakapili bilang state witness sa 3 dating DPWH engineer at isang kontratista na dati nang isinasangkot sa issue. Pero ang mga naibigay nilang impormasyon sa mga pagdinig sa Senado, hindi lang limitado sa mga proyekto sa Pandi. Si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, pinangalanan sa Senate Blue Ribbon Committee ang mga dati at kasalukuyang senador na nakatanggap umano ng kickback mula sa iba't ibang DPWH project. Kabilang si dating Senador Bong Revilla na hinatiran umano niya ng kahong-kahong pera sa bahay nito sa Cavite noong 2024. After receipt of the 25% commitment, which were packed in 6 cardboard boxes, each containing at least 20 million, and 1 paper bag containing 5 million, I called up Senator Revilla to inform him the same is ready to be turned over to him. Ang perang yan, iba pa sa idiniliver umano ng aide ni Bernardo sa bahay din ni Revilla bago ang kampanya noong 2025 elections. I directed one of my aides to deliver commitment amounting to 250 million to the residence of Senator Revilla. Emosyonal naman si Bernardo nang idawit din si dating Public Works Secretary Manny Bonoan. I look up to Sec Bonoan and consider him as a mentor. I treasure his guidance and friendship over the years. Nang hinga ng pahayag ang mga inakusahan ni Bernardo, itinanggi ng ilan na tumanggap sila ng kickback sa DPWH projects. Si Bernardo ay kasama naman sa mga isinangkot ni dating DPWH engineer Henry Alcantara sa pagtanggap umano ng kickback. Ito po, ang unang taon po, 2022 ay 350 million po. Ang kasunduan po ay
25% po para sa proponent. At ako po, o yung driver ko po minsan ang nagdi-deliver po sa kanya. Ang huli po ay itong 2025. Mayroong halagang 2.55 billion po. Sa Senate hearing naman noong September 1, natanong si dating DPWH NCR District Engineer Gerard Opulencia kaugnay sa flood control project sa Quezon City, na halos lahat ay hindi umano na-coordinate sa City Hall ayon kay Senador Risa Ontiveros. Doon sa part po ng Quezon City, wala po naging clearance to proceed. Walang clearance to proceed and yet nag-proceed. Yes po, Your Honor. Si Sally Santos naman na may-ari ng Sims Construction Trading, umaming pinagamit ang lisensya sa mga kontratista ng gobyerno kapalit ng bayad. Kaya po ako nakapaghiram ng lisensya. Nagtiwala po ako sa dalawang ito. Nagagawin po nila yung proyekto. Sino yung dalawa? Si Engineer Bryce Erickson po at si JP Mendoza. Giit ni Santos, hindi niya alam na gagamitin ang kanyang lisensya para sa mga proyektong hindi naman talaga gagawin. Actually, Your Honor, hindi ko po alam na gagawin po nila Engineer Bryce at JP Mendoza po yun. Kasi po, syempre po, sila po tauhan po ng DPWH. Naniniwala po ako na hindi po nila gagawin yun. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Coming in hot this 2026 ang upcoming series na The Master Cutter dahil nag-slay sa kanilang beach video ang mga bidang sina Ding Dong Dantes at Max Collins. At nag-share din si Dong ng photos nila ni Marian Rivera ng magninong at ninang sila sa kasal. Makichika kay Nelson Canlas. Dongyan is in their Ninong and Ninang era. Inaanak nila sa kasalang isa sa Ben and Ben twins na si Paulo Benjamin Guico. Dapper in his brown suit ang kapuso primetime king, habang pretty in pink naman ang kanyang queen. Mula naman sa maaksyong teaser trailer para sa inaabangang The Master Cutter na pangungunahan ni Dong. Ang pinakamahalaga sa lahat, siguro din mo wala makakilala sa'yo. Pinusuan naman ng marami ang reels niya with co-star Max Collins habang nasa shoot ng kanilang upcoming GMA Prime series. Pansin na pansin ng netizens ang face card ni Dong while serving wet look sa beach. At ang oozing sexiness ni Max in her ultra sexy beachwear. Ang kanilang co-star na si Joe Berry may pa-flex na rin ng behind the scenes sa kanilang series. Tampok din dito sina Paulo Contis, Shuvi Etrata, Charlie Fleming at si multi-awarded child star Sheena Stevens. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings.